Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, isang malaking blessing po sa akin ang nandito po makasama ninyo ngayong umaga. Maraming salamat, Pastor Wendell. Si Pastor Wendell po ay matagal na talagang alam namin yung kanyang napakalaking ministry po dito. Hindi lang pagpastoran ang iglesia ito sa loob po ng maraming dekada na, mga ilang dekada na. Kundi para po pagpatuloy, suportahan po ang ministerial training po ng mga gustong maglingkod sa Panginoon. Marami po sa mga galing dito, nag-aral po dito, ngayon ay kung hindi po nagpapasto sa Pilipinas ay sila po ay mga napaka-effective na manggagawa sa mga iglesia kung saan po sila naroroon. Sino po ba dito ang nag-aaral sa dito sa BBC Extension dito po? Sino po ngayon ang enrolled? Wow! Congratulations po at maraming salamat po sa inyong kurso. Alam ko po na kayo nag-aaral dahil gusto nyo magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Bless na bless din po ako sa klase po ng yung passion ng bawat isa sa pagsamba sa Panginoon. Grabe. Ang iba pong mga Kristiyano ay tali sila doon sa konsepto na ang pagsamba sa Panginoon ay dapat tahimik, formal, dignified, at yung dapat yung tawag doon? Yung dapat kahit nag-worship ka, maganda pa rin yung Pero dito walang pakialam. Ang bawat isa kung anong itsura ng mukha, yung iba lumuluha, yung iba naiyak, yung iba talagang ang Panginoon lang ang nasa harapan nila. Amen! Walang pakialam sa katapunan. Only the Lord before them, before you. Ang inyo po pakialam. And I'm really blessed doon po sa passion, doon sa init ng inyong. Ganun naman po talaga eh. Our relationship, our faith is relational sa Panginoon. Di po ba? Yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, walang pakialam doon sa nakikita, sasabihin ng iba kapag sila ay magkasama. Dahil sabi nga ng iba, you and me or you and I against the world. Wala tayong pakialam sa iba, basta tayong dalawa. Ganun po tayo dapat sa Panginoon. I'm blessed po, talaga. I'm truly blessed. Salamat Pastor Wendell for inviting. Salamat po sa inyong warm welcome. At alam ko po na meron pong pagpapala ang Panginoon para sa bawat isa sa inyo ngayong umaga pong ito. Hallelujah. Praise God. Ngayong umaga po ay gusto ko mag-share sa inyo ng itest ko lang po. Okay. Nag-work. Isang pong mensahe na pinamagatan ko po na faith without borders, lessons from the life of Joseph. Ito po ay Genesis. Kung napapansin po ninyo, mula Genesis 37 hanggang 50. Ilang chapters po yan? That's 14 chapters. So nag-devote po ako ng 30 minutes per chapter, 14 chapters, divided by 30 minutes. Mga alas 6 po tapos na. Ibangan pa kayo. Okay. So, pero dahil po sa haba ay babasahin ko po yung bandang dulo. Basahin po natin yung bandang dulo ng passage po na ito. Ito po sa Genesis chapter 50 verses 19 to 21. Ang sabi po dito, but Joseph replied, ang kausap niya po dito yung kanyang mga kapatid na
na-reunite sa kanya. Mamaya po ay magbibigay po ako ng quick summary ng buhay ni Joseph. Yung yun po sa inyo ay familiar sa buhay po ni Joseph, Joseph the Dreamer. Ang iba ay siguro ay hindi gaano. So, magbibigay po ako ng mabilis na summary po ng kanyang buhay. Sabi po dito, but Joseph replied, "Don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." 21. "No, don't be afraid. I will continue to take care of your children." So he reassured them by speaking kindly to them. Ulitin po yung verse 20. "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa umaga pong ito sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, sa mga kapatid ko po na nandito, that Lord, we can be together in worship, O God, in service to your holy name. And I pray, Lord, that may your Holy Spirit bless us today with your holy presence. And may our praises, our worship, O Lord, become the dwelling place of your holy and glorious presence. Salamat po sa iyo, Panginoon. Help us, O Lord, to open our minds and our hearts that we will understand and we will receive your word, O Lord, and we will be blessed by the transformation of our minds, our hearts, and our lives, Lord. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Gusto ko po quickly ay bigyan po ng summary para po meron tayong background sa mensahe po ngayong umagang ito. Si Joseph po ay anak ni Jacob. Si Jacob po ay yung apo ni Abraham. Anak po siya ni Isaac. Si Jacob ay apo ni Abraham. At si Joseph ay apo sa tuhod ni Abraham. Si Jacob po ay merong 12 anak, 12 children. Yun pong pangalawa sa panganay, sa bunso ay si Joseph. Okay, galing sa bunso, si Joseph yung pangalawa. At siya po ay favorite ng kanyang tatay. At palagi siyang binigyan po siya ng tatay niya ng multicolored na robe. At ito po ay maganda talaga. At kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid yung 10. Kasi yun pong kanila bunso ay buong kapatid ni Joseph doon po kay Raquel. Yung 10 ay kay Leah. Okay, yung unang asawa. Pero meron po mahabang istorya kasi kung bakit merong 2 asawa si Jacob. Si Pastor Wendell na po ang bahalang magpaliwanag ang pagpapin niya sa inyo. Anyway, pero Valentine's Day kahapon, pero ngayon po. So, dahil po doon, si Joseph ay favorite son ni Jacob sa tingin po ng kanyang mga kapatid. Pero maliban po doon, si Joseph po ay mapanaginipin. He is a dreamer. Sino po sa inyo ang madalas managinip sa meron po mga tao talaga na gabi-gabi nananaginip. Hindi lang yung nananaginip ng gising, kundi yung nananaginip talaga ng tulog. At yung iba nga nanginipapay. Pag medyo katabi mo, delikado ka kasi kapag may kaaway, paggising, namamagay yung mata ng katabi dahil sa panaginip.
O yung iba siguro sinasadya kung galit. Ito kaya mag-ingat kayo na yung katabi sa pagtulog ay hindi galit sa inyo. So anyway, si Joseph po ay pinagsilosan ng kanyang mga kapatid. Ay isang araw, dumalaw po si Joseph doon sa kanyang mga kapatid na nagbabantay ng kanilang mga alagang tupa, mga hayop doon sa ilang. Dahil sila nga ay galit kay Joseph, nag-meeting yung 10. Sabi nila, visit itong kapatid natin ito. Paborito ni tatay, tapos parang lamang na lamang sa atin. Sabi, patayin na natin. Sabi ng isa, paano naman natin papatayin? Ihulog na lang natin sa balon. Yung malalim po na balon na hindi na siya makakalabas. At pagugutom yan doon, mamamatay na lang yan. Wala sa kamay natin yung kanyang dugo. So yun po ang kanilang pinagkasunduan. So yun ang kanilang naging doon sa kanilang meeting naging consensus ng magkakapatid. Pero meron silang nakita ng mga biyahero na taga-Ehipto na pauwi na, mga negosyante po ito. Sabi ng isa, meron pong matalino yung isa, brilliant ang isa. Sabi niya, sa halip na ihulog natin sa balon at walang pakinabang, ibenta na lang natin yung visit na yan na kapatid natin. So, nagkasundo sila, ay, oo nga, ang talino mo talaga. Sige, ibenta na lang natin. So, ibinenta po nila si Joseph para gawing halipid. Pagdating po doon sa Ehipto, si Joseph ay ibinenta nga nila sa slave market at binili po siya ng isang opisyal ng Ehipto, opisyal po sa palasyo, sa army nila, siguro Presidential Security Group, ESG po sa atin. At ang pangalan niya po ay si Potiphar. Si Potiphar merong asawang napakaganda. At doon po si Joseph nagsilbi bilang alipin. Sa sobrang husay po ni Joseph doon sa kanyang gawain, hindi lamang po sa ordinaryong alipin doon. Nung nakita ni Potiphar yun, sa kanyang household, ay ginawa po siyang mayordomo ng buong household nitong opisyal na ito. Mataas po yung kanyang katungkulan sa Defense Department ng Egypt. So, ginawa siyang katiwala. Sabi ni Potiphar, lahat ito pinagkakatiwala ko sa iyo. Ari-arian, bahay, negosyo, lahat. Maliban sa asawa ko. Siyempre, maliban sa asawa ko. Pwede mong pakialaman yan, ikaw ang mag-manage yan maliban sa asawa ko. Eh si Joseph po, sabi ng Bible, napakagandang lalaki. Talagang, sino ba ang pinakamagandang lalaki sa palagay niyo? Nung panahon po ng mga edad namin, yung mga, kahit ng mga matatanda, baliw na baliw kay Richard Gomez. Mga hindi, mas matanda ko. Okay, kay Fernando po. Kilala mo ba si MJ? Siguro yung iba sa inyo hindi nakilala si MJ. Si Erap. Para sa pag-hirap. So, basta, ang gwapo po nitong batang ito. Batang-bata, gwapo. Nakita siya nung asawa ni Potiphar na maganda. So, pag naglalakad si Joseph, napapalingon itong si Mrs. Potiphar at pinagdasahan niya po itong lalaki. Kasi yung asawa niya, palaging wala. Nasa kampo, nasa mission, nasa digmaan. So, she was a lonely woman. Very beautiful. And here comes a very handsome guy in the person of Joseph. At pagdadaan si Joseph, tinikindat-kindatan ni Mrs. Potiphar. Pero hindi pinapansin ni Joseph. Nung hindi siya pinapansin, ay pagdadaan si Joseph, kinakalabit. Hindi pa rin siya pinapansin. Hanggang
nagbigay na siya ng indecent proposal. Hindi niya na matiis talaga. Direkta na sinijus niya si Joseph. Pero sabi ni Joseph sa kanya, lahat po ng bagay dito pinagkatiwala sa akin ng iyong asawa, ng aking Panginoon, maliban sa inyo. Yeah. Hindi naman tumalalaman ng asawa ko. Kailang dalawa, ba't huwag mong sasabihin? Walang makakalam. Basta tumang ka sa likod, doon ako bibigay sa iyo. Basta walang makakalam, huwag kang matakot. Pero alam mo pa ang sabi ni Joseph, paano po ako magkakasala sa aking Panginoon? How could I commit sin against God? Kasi sa kanya po, hindi lang yung pagkakasala doon sa kanyang amo, kundi pagkakasala sa Panginoon. So he was faithful as a slave. Dahil doon ay napahiya si Mrs. Potiphar. Ang ginawa niya nung tinanggihan siya ni Joseph ay she grabbed yung kanyang coat at napunit, tumakas si So, pero yun mo kung anong klaseng insulto ito na doon sa napakagandang babae, napaka-sexy at very desirable na Nung inaakit si Joseph ay tumakas siya, hinawakan yung coat, napunit at nagsumbong. Itong Mrs. Potiphar ngayon sabi, wala akong mapapala dito kung hindi kita pakikinabangan, wala akong makikinabang sa'yo. Yan ba yun? Na kapag ka, di ba yung mga crimes of passion gano'n eh, na kung hindi mo ko hindi ka mapapa sa akin, hindi ka mapapa kanino man. So, ganito po ang nasa isip ni Mrs. Potiphar. Nagsumbong siya, sumigaw siya ng rape. Rape, di ba yung So, nagsumbong sa kanyang asawa at nakita ko po dito yung kung gaano napamahal si Joseph kay Potiphar, yung kanyang amo. Dahil doon sa kanyang efficiency, dahil sa kanyang character, sa kanyang pag-uugali, kahit na nagsumbong yung kanyang asawa, hindi niya pinatay kasi he could have been killed instantly by the husband, by Potiphar. He was a military guy na he could have killed Joseph by his bare hands. Pero hindi po ginawa ni Potiphar. Ang ginawa niya, dinala siya sa kulungan. Nagalit niya. Galit siya, pero by God's providence, hindi siya pinatay. So doon sa kulungan naman, ay he was innocent. Nakakulong siya, pero hindi po siya nagreklamo, hindi siya nag-complain sa Diyos. Hindi sabi, Lord, napaka-unfair mo, bakit naman ito nangyari sa akin? Nagpakabuti na nga ako, naging tapat ako sa iyo, pero bakit ito pa yung kinasadlakan ko? He never complained. So, doon po sa loob, siya ay mahusay talaga. He was faithful, he was lahat ng task na ibinigay sa kanya, ginagawa niya ng maayos, na merong excellence. Kahit na alipin, kahit na prisoner, he did his best. Yung best po na kanyang pwedeng gawin. So doon sa kulungan, nakita yun ng punong jail guard. Ginawa po siyang head, ginawa siyang mayor. Alam niyo, yung mga preso sa atin, yung mga merong tinatawag na mayor sa mga nila, mga nila, selta. At ginawa siyang mayor doon. So, ang mga mayor sa atin, kapag may nagmamanicure, may nagmamasahe, tapos kapag may nagsisilbi, nagbibigay ng merienda, nagsisilbi ng kanilang sigarilyo. So, ganyan ang mayor, si Joseph, hindi po. Siya ay mayor, pero tapat siya sa kanyang gawain. Ginawa po siyang mayor doon sa kulungan ng mga VIP. Na nakasama niya po yung dalawang nagsisilbi doon sa hari. Yung top server, yung isa yung baker ng hari, yung isa ay yung cup bearer, yung siya po yung taga-prepare ng drink
taga-tikim para pag siya ay ng isa ay hindi sa pinilaso, hindi na makakarating sa hari. So, andun po siya. Nanaginip yung dalawa, panaginip ng baker, meron siyang sa ulo niya na tinapay, bagong bake na bread, nag-bake siya, merong tinapay, at kinain ng ibon. Yung tinapay. Yun namang yung cupbearer, na naginip po siya na merong tatlong na ubas, kanya pong in-squeeze, nag-prepare siya ng drink, at ibinigay niya sa hari. Hindi maintindihan itong dalawang ito yung kanilang panaginip. So, nagkikwento itong dalawa, narinig ni Joseph. At kanyang in-interpret yung panaginip. Sabi doon sa isa, yung panaginip mo, good news. Sabi doon sa cupbearer, sa loob ng 3 araw, ay lalabas ka dito, makakabalik ka doon sa palasyo. Ikaw naman, baker, pasensya ka na pero bad news ako sa'yo. Dahil sa loob ng 3 araw, ikaw ay ilalabas dito sa kulungan, pero ikaw ay bibitayin, ihahang, death by hanging, sinetensyon ka, tapos yung katawan mo ay kakainit na. So, in 3 days, nangyari po nangyari yun. Yung isa ay binitay, kinain ng ibon, yung kanyang katawan. Yung isa ay nakabalik sa palasyo. Pero bago umalis, sabi ni Joseph doon sa cupbearer, friend, remember me when you are in paradise. Alalahanin mo naman ako pag nakabalik ka na sa palasyo. Pero anong nangyari? 13 years po. 13 years sa kulungan, nakalimutan na si Joseph nung kanyang kaibigan na in-interpret niya yung dream. Until dun sa ika-13th year na gano'n ay ano po ni Joseph, nanaginip yung Pharaoh. Nanaginip naman yung hari, ang kanyang panaginip, merong 7 baka na matatabang baka, matataba, talagang fattened cows. Merong doon sa Nile River, lumabas doon. Merong lumabas na 7 rin na patpatin, payat, pangit na mga baka. Yung kung description sa Bible yun, talagang payat. Payat na, patpatin, papangit pa. Butot pala, lumalabas yung mga ribs. Nakakita na kayo ng payat na baka. So, yung parang buong pandemic, hindi kumain. Tapos, yung 7 na matataba, kinain ng 7 payat na baka. Pero matapos na kainin, payatot pa rin yung 7. Tapos, isa pang panaginip niya ay merong 7 yung suhi ng grains na matataba, mabibilo, tapos very, ang ganda talaga, first class. Tapos nakita ng Pharaoh doon sa kanyang dream, merong 7 na kinain din yung na mga payat, mga walang laman yung sunog ng grains, walang laman. Kinain din yung first class na yon. At wala nang ubos. So, trouble po yung hari. Ginawag niya lahat ng mga matatalino sa kaharian. Walang makapagpaliwanag sa kanya. Lahat ng mga wise men sa Egypt. Doon lamang naalala nung cupbearer, si Joseph. Nasa kulungan ako, merong nagpaliwanag ng aking panaginip. Diba? Minsan meron kayong friend na merong favor na binigay sa inyo pero nakalimutan nyo na maraming mga taon. Hanggang isang araw or siguro baliktad,
na nabigyan niya ng favor, hanggang isang araw ay meron na lang dumating sa Gcash niyo na 10,000. Ano to? 10,000. Tapos nung tira, ano yan? May utang ako sa iyo noon na 1,000. Pero nakalimutan ko na kaya ginawa ko ng 10,000. Diba? Ang ganda sana kung gano'n. So, tapos, ito pong si Joseph, pinatawag nung hari. So, in-interpret po ni Joseph yung hari na yung 7 baka saka yung sheaf ng grains ay ano yun, 7 taon ng abundance. Pero after 7 years of abundance, magkakaroon ng 7 years ng famine, ng drought na walang tutubo, na sa agriculture, yung lahat ng mga animals ay magiging ano yan, dahil nga drought, wala silang makain, ganun din ang mangyayari. So, sabi ng hari, so ano ang gagawin? So sabi ni Joseph, doon sa 7 years na abundance, ay mag-ipon, magpagawa ng mga bodega, ng mga at ipunin, mag-save para sa 7 taon ng drought. Sabi ni Joseph, kumuha ka ng manager para ito ay gawin. Sabi ni Pharaoh, ikaw yun. So si Joseph po ay ginawang mula sa hari, siya po yung pangalawa. Kumbaga, siya yung prime minister, ang deputy minister ay si Joseph. O president, saka vice president, si Joseph. Doon sa administration ng hari. Si Joseph po ay minanage na yung 7 taon ng abundance, nag-save, hanggang ang dami po ng kanilang na save. Doon sa panahon po ng drought, after 7 years, di marami na silang nag-ipon. Pati po yung mga kapit bansa nila na apektado ng drought ay pumunta sa Egypt para bumili ng grains. At yun pong mga nagbenta sa kanya, yung mga kapatid niyang yun nga palang dinaya pa yung tatay nila nung hinanap si Joseph dun sa magkakapatid. Sabi, pinagita yung coat ni Joseph. Ito po, may mga dugo, nilapa po siya ng mga hayop, kaya wala na yung paborito niyong anak. Patay na. So, pero yun pong mga kapatid niya ay pumunta doon, bumibili ng grain, ng pagkain. Nakilala po ni Joseph, nahiyak siya. Hindi sa sama ng loob, hindi sa tuwa. Pero, sino sa inyo ang may mga kasalanan tao sa inyo? Pag nakita niyo, anong reaction? Basta yung parang... pero si Joseph, iba po yung kanyang heart. Tinest niya kung mga ano pa ba ito, tinanong niya tungkol sa kapatid. Tapos di ba meron pa yung isang kapatid na yung ganito. Tapos nakita po ni Joseph na medyo nagbago na yung kanyang mga kapatid. So until sabi niya, dalhin niyo yung isa niyong kapatid na wala, si Benjamin yung bunso, yung buong kapatid ni Joseph. Sabi ni Joseph, nung dumating po yung kanyang test ay pumasa yung kanyang mga kapatid. Sabi niya, ito na po yung sabi niya, na nagpakilala niya siya na ako si Joseph, yung ibinenta niyo. Natakot yung mga kapatid. Parang kumbaga sa nakaganon sila. Kala nila kung gaganti si Joseph. Pero sabi ni Joseph, hindi ako gaganti sa inyo. Hindi naman ako Diyos. Yung pong sabi niya, don't be afraid of me. Am I God that I can punish you? You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so that so I could save the lives of many people. Actually po, isang bansa yung bansa ng Israel. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. So ito po yung
ito po yung background nitong anong ito. So, alam niyo na po yung sinasabi ko na alas 6 tayo matatapos kasi. So, meron pong ilang bagay ako na gusto kong ibahagi po sa inyo. Kasi, naalala po ba ninyo yung first time na kayo ay pupunta rito? Yung first time. Kung kayo sa airport, kakaiyakan, sino po sa inyo may mga asawa at anak? Dito. Okay? Diba? Ang hirap iwanan ng inyong mga anak. Sino sa inyo ang may iniwan ng boyfriend? Ang hirap iwanan niyang boyfriend kasi baka pagbalik ko, meron ka ng iba. So, nagkakaiyakan pa dun sa airport. Parang ang hirap mong mag-goodbye sa pamilya, yung inyong luha, yung iba ay tumutuloy, yung iba pilit na pinipigil. Alam po yan ng lahat ng mga overseas Filipino workers. Pero kayo po ay malalapang. Na yung loneliness ay yung pinaglabanan. Iniwan nyo yung familiar place ninyo para mapunta sa isang very unfamiliar place. Ito po ang naging sitwasyon ni Joseph. Sa araw, siya ay favorite son, ngayon siya isang alipin. Pero alam niyo po yung karanasan ni Joseph, siya ay malayo sa pamilya, pero hindi kailanman siya malayo sa Diyos. Amen. Hallelujah! Kayo po ay malayo kayo sa inyong pamilya, pero hindi kayo malayo sa Diyos. Amen! Sinamahan niyo kayo rito. Amen! At maraming salamat po sa ministry ng katulad po ni Pastor Wendell. Hindi pa testing kay Pastor Wendell ang manirahan dito at mag-minister po sa Hong Kong. Pero yung calling ng Panginoon ay hindi niya tinanggihan. Maaari pong ang ilan sa inyo, pero lahat nga sa atin ay malayo sa bahay, pero nagsisikap po na maging faithful sa isang foreign land. At ito po ang ilang bagay na gusto kong i-share sa inyo, ang example, lesson from the life of Joseph. Na ang presensya po ng Diyos ay hindi limitado sa lugar. Ang favor po ng Panginoon, ang kanyang biyaya, ang kanyang blessing ay bumibiyahe kasama ng kanyang natatapat na mga lingkod. So, sige po. Yung unang pong point. Faithful when forgotten. So, doon po sa simula Genesis 39. Gusto ko pong yung main idea po dito. Joseph was faithful even when no one noticed. Wala pong naka-notice doon sa mga ginagawa ni Joseph kasi doon siya sa bahay ni Potiphar. Nag-serve siya sa bahay ni Potiphar at later sa prison, but the Lord was with him. No one noticed, but the Lord did. The Lord was with him. So, nung dumating po si Joseph sa Egypt, parang he was broken. He was hopeless. He was homeless. Wala po siyang, yung lahat ng kanyang pag-asa, yung kanyang future ay nawala. Dahil nga dito. Pero, nawala po yung kanyang family, yung kanyang freedom, at yung kanyang kinabukasan. Yung iba pong tao parang, dahil sa nangyari sa kanilang buhay, parang wala na akong kinabukasan. All is gone, everything is gone. Pero dito po sa Genesis, in-emphasize po yung isang makapangyarihang katotohanan na yung presence po ng Panginoon ay kasama natin saan mang lugar tayo mapunta if we truly believe in the Lord. Yun pong, actually sa verse 39, chapter 39 po, 4 na beses po na sinabi na
the Lord was with Joseph. Yahweh was with Joseph. 4 times sa isang chapter po na ito, na kanya pong binibigyan ng emphasis na yun pong yung tinatawag po na covenant presence ng Diyos ay nagta-transcend po ng mga boundaries. Hindi po dito walang kinikilalang boundary ito. Nasaan ka man, kasama mo ang Diyos. Hindi po niya kinakailangan nasa kanaan para maging totoo ang Diyos sa kanya. Yun pong yung tinatawag po na providence ng Panginoon ay hindi po limited sa mga sacred spaces na tinatawag. Hindi po limited dito sa loob ng fellowship hall na ito. Kundi sa lahat po ng mga lugar, sa inyong workplace, sa inyong boarding house, sa bahay, kung saan man kayo naglilingkod, kahit na feeling alone kayo, the Lord is with you. That's the truth. So, hallelujah. Alam niyo po yung Christmas, okay? Lagi pong nababanggit yung verse na ito, na you shall call His name Emmanuel. Sabi po ng anghel kay Joseph, ibig sabihin po na God with us. So, God with us dahil po sa Panginoon. So, kahit na po yung circumstance natin ay mahirap, yun pong presensya ng Panginoon ay nagsusustain sa atin. Mga kapatid, kahit sa Egypt ka, sa Hong Kong ka, kasama mo ang Diyos. Amen. So, ano po ang practical application sa biblical truth na ating tinignan ngayon? Una po, yung pagiging tapat sa mga maliliit na bagay. Faithfulness in small things. Yung iba po kasi ay sabi nila, kapag ka merong malaking bagay, responsibilidad, magiging faithful ako. Pero ito kasi walang kwenta lang naman ito. Parang yung maglinis nito, sinabi ni Pastor, sino ba ang gusto maglinis ng fellowship hall natin? Sabi ako po. Pero pagdating ng linggo, bakit? Parang pag-upo mo yung pantalon mo o yung palda mo ang pamunas ng So, ibig sabihin kasi, naman yan eh. Kapag ginawa ako ni Pastor na leader ng worship leader, doon ako magiging faithful. Hindi po. Even when no one saw, wala pong nakakita doon sa effort ni Joseph, he worked diligently doon po sa bahay ni Potiphar. Lahat ng gawain doon, naging faithful siya, maliit. Ginawa niya yun. Yun po ang karanasan ng marami po sa atin. Serving faithfully behind the scenes. Often unappreciated. Ginawa mo na yung, kanina nga nag-usap kami ni Pastor, minsan, yung mga employer natin, ginawa na natin yung best natin. Pero our best is often not enough. Di ba? Nakaka-identify mo ba kayo doon? Ginawa mo na lahat, pero parang kulang pa rin. Kahit na minsan sa mga mahal sa buhay natin, binigay mo na lahat. Pero parang iyak na. Pero sa kaso po ni Joseph, nakita po ng Diyos sa langit lahat ng kanyang paglilingkod. Your job, no matter how humble, is your platform for ministry. Gaano man ka-humble po yung inyong trabaho, yung inyong ginagawa, platform po natin yan sa ministry. Sabi po ni Paul, in everything that you do it for the glory of me,
No, for the glory of God. Dahil po sa lahat ng ginagawa natin, to glorify ang Panginoon. Yun pong excellence is worship. Ang trabaho ay bahagi po ng ating pagsamba. Ang trabaho po. Pangalawa po, ay integrity when nobody is watching. Si Joseph po ay niresist niya yung temptation. Diba yung kwento ko sa inyo kanina, sabi ni Joseph, how can I sin against God? Hindi lang doon kay Mang Potiphar, kundi sa Panginoon nakikita, how can I sin against God? Hindi nga ako makita ng asawa mo. Hindi nga ako makita ng mga kasamahan sa bahay. Pero ang Diyos ay nakakakita sa akin. Yung nanay po niya, ni Ami, mga malilit pa sila, tinuruan sila. Pag pupunta kayo sa bahay ng iba, pag nakakita kayo ng pera dyan, bahay niya. Huwag niyong kukunin. Kasi kain niya. Sabihin, maliit pa po sila, that's their way of teaching them. Maliit pa sila to be honest. Kahit na walang nakakakita, ay huwag mong merong nakakakita. Sabi nila sa taas, maring yung butiki, yung ipis, makakita ka, pero higit po sa lahat, ang Diyos. Sa langit. Hallelujah. Choose righteousness over comfort. Meron pong, minsan po nagpa-renovate kami ng bahay. So nag-hire kami ng karpentero. Meron pong mga karpentero, pag nasa taas, tumutunog yung hindi pumupukpok. Pero yun pala, nakaganon, inaano yung wall. Pero wala namang ginagawa. Para lang pag sinilip mo, ay nakakuyakoy doon sa taas. Hindi naman pala kasi nakatago siya doon sa Pero ang anak po ng Diyos ay meron pong integrity kahit na walang nanonood. Sunod po, God's presence sustains us in pain. Si Joseph po, hindi inalis ng Panginoon doon sa kanyang difficulty. Kahit na yung betrayal ng kanyang mga kapatid, nangyari po yun. Hindi yun pinigilan ng Diyos. Pero sinamahan siya ng Diyos, even in betrayal. Kahit na po doon sa difficulty, sinamahan siya ng Panginoon. Kahit nasa ka man po, sa tahanan, sa opisina, o sa worksite, alalahanin po natin na alalahanin nyo na kasama nyo ang Diyos saan ka man. God is with you in every place. Even if people forget, God remembers. Meron po kaming kaibigan na saan po siya sa Dubai nagpunta. Sabi niya, ang lungkot ng buhay doon sa Dubai. At sabi niya, pare-pareho kami magkakatrabaho, yung experience namin. Nakatira po sa isang doon. Halos isang buwan, wala man lang tawag sa kanilang pamilya. Pero kapag katapusan, pagtutunugan yung mga telepono, busy yung telepono. Hindi pa namin natatanggap yung padala mo. Sabi nila, buhay pa pala ako. Kasi nung hindi pa sweldo ay walang tawag. Pero kahit na po doon sa ganung uri ng kanusan, hindi ka napapansin ng iyong mga support. Pero napansin po tayo ng ating mga nasa langit. So, God will save us, even in this kind of experience. So, mga kapatid, pag po nating don't despise where you are or what other people think who you are. Ang iyo pong katulad po ni Joseph, ang iyong Egypt o itong Hong Kong, it might be your preparation for the palace. Ang lugar na yung paghihirap ay maaaring paghahanda ng Diyos
para sa iyong tagumpay. Amen. So, pangalawa po, favor when tested. Yun pong dito sa bahaging ito ng yung 41, 14 to 44. Ang main idea po dito ay yun pong mga taong paghihintay ni Joseph ay naging soil po kung saan yung kanyang faith ay nag-mature. When God's time came, promotion came instantly. Doon po sa panahon, na tamang panahon ng itinakda ng Diyos, ang promotion po ay dumating instantly. So, mula po sa pagiging favorite son, alipin, hanggang doon po sa dungeon, doon sa pulungan. Ito pong experience ito Joseph ay nagpapakita po ito ng yung mystery po na ang hirap ipaliwanag, yung tinatawag po ng mystery of divine timing. Yun po yun. Ang Diyos ay merong sariling panahon para sa lahat na hindi natin naiintindihan. Minsan, pag nasa gitna tayo ng ating karanasan, parang wala tayong makitang iba kundi yung suffering natin, yung loneliness natin, yung ating mga nararamdaman. Pero mga kapatid, take heart because the Lord has a perfect time for everything in your life. Amen. Pagdating po ng panahon yan, ang kikita nyo kung ano ang mga dakilang bagay na yan, inihanda niya para sa inyo. Yung iba po, alam nyo kung bakit hindi nila nakikita ang panahon ito? Dahil hindi sila nakapaghintay. Dahil sumuko sila ng maaga. Yung parang nandun na sa dulo dahil hindi niya nasa finish line na siya. Dahil hindi niya nakikita yung finish line ng kanyang sariling mga mata. Ay tumigil siya, isang hakbang na lang pala. Andun na siya. Pero if we keep our eyes of faith open, we'll see that God, yung ang Diyos po ay tapat at dadalhin tayo doon sa lugar na yun. Yung pong yung tinatawag ng providence ng Panginoon, yun pong kanyang matalino at mapagmahal na pangangasiwa sa lahat ng bagay ay nag-ooperate po ito sa labas ng human schedule. Hindi po sa schedule natin, kundi sa kanyang sarili. Sabi po sa Psalm 105:19, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Na-test po yung kanyang character. So, yun pong suffering, parang naging, parang pugon na nag-purify. Yung suffering po, nag-purify sa character po ni Joseph. Nung na-refine yung kanyang character, ay nakita niya po yung gawa ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ito po ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na wala pong tanikala, walang kasinungalingan, walang masamang balak ang ibang tao sa iyo o ginawa ng ibang tao sa iyo. Walang delay na makakapagbago o makakapagbago ng plano ng Diyos para sa buhay mo. Amen. God has a plan to bless your life. Totoo po yun. Pero, kinakailangan po na buksan natin yung mga mata natin na even in the midst of suffering, God is doing something for you. Na ang Diyos ay nagpapatuloy na gumagawa sa buhay mo at pagdating ng kanyang takdang panahon, makikita mo kung gaano kanya pagpapalain. Hallelujah. Hindi po unfair ang Panginoon. Nung ako po ay, when I was asked to serve sa isang ng General Council, gawain, wala akong sweldo. I work as a volunteer. Kapag merong mga pupuntahan, kinakailangan puntahan sa within Metro Manila,
nagda-drive up po ako, sarili kong gasolina, sarili kong toll. Wala akong sinisingil. Kung magbibiyahe po ako pa sa ibang lugar sa Pilipinas, binibigyan naman ako ng allowance para sa hotel, saka sa plane ticket. Pero kadalasan, abunado ko kasi kapag halimbawa pupunta ako sa tindahan na wala namang resibo, ay hindi ko ma-reimburse. Nahiya naman akong magsusulat lang na ano kasi baka, ang sa isip ko baka akalain nila gumawa lang ako ng gawa-gawa ko yung sinulat ko. Ano. So, in short, but I did it with joy. Na wala po akong iniintinding kapalit. And I didn't even think na something maliban doon sa resulta ng aking ginagawa para po sa denomination ay wala po akong ibang iniisip. But I saw the Lord is faithful. Amen. Yung mga bagay na hindi ko po hiningi, ibinigay ng Diyos kasi nakita ng Diyos kahit na yung mga sikretong mga bagay na ginagawa mo na hindi nakikita ng iba, nakikita ng Diyos, and the Lord is very generous in His reward. Hallelujah. So, yun pong lahat ng desisyon natin, yung lahat ng desisyon ng mga tao patungkol sa atin, kahit na po yung betrayal ng mga kapatid ni Joseph, ultimately po, yun ay yung parang kung sa basket, it was woven para po makompleto yung tinatawag po na redemptive purpose ng Panginoon. That is to save the nation of Israel. He used Joseph. Gagamitin po kayo masave ang inyong pamilya, yung mga kaibigan sa probinsya, sa Pilipinas, sa dito. Gagamitin po kayo ng Panginoon. Ang paghihintay po ay hindi parusa. Ito ay pagsubok ng ating pananampalataya. So, ano po ang mga practical na bagay na pwede natin ma-apply galing dito sa katotohanan? I-develop po natin ang ating mga gift habang naghihintay. Si Joseph po, yung kanyang gift of interpreting dreams, nag-mature po doon sa mga hidden places, doon sa kulungan. Gamitin po natin yung time dito sa Hong Kong to grow your God-given talents. Mag-enroll tayo kung meron po tayong calling para doon sa Bible School. Si Pastor Wendell, saka yung kanyang mga katulong po dito na guro ay nagtuturo faithfully. Gamitin po ninyo ang inyong time para palaguin inyong skills, ang inyong spiritual gift, ang iyong leadership ability, matuto, manalangin at maglingkod. Habang naghihintay po ay magpagamit sa Diyos. Amen. Hallelujah. Magpagamit tayo sa Diyos. Serve with excellence and not entitlement. Yun pong promotion ay dumarating po doon sa mga diligent at doon sa mga humble. Hindi yung demanding. Meron pong isang kilala ko na empleyado sa isang opisina. Pumunta sa kanyang boss, 40 taon na ako dito sa opisina, magre-retire na ako, hindi man lang ako na-promote, gusto ko ng promotion ngayon. Tapos, sabi ng kanyang boss, talaga, kung hindi ka ma-promote, sabi niya, magre-resign ako. Hindi nga siya na-promote. Pero, kasi bakit hindi siya ma-promote? Kasi, alas 9 na, pakuya-kuya-kuy pa, gobyerno sa gobyerno po, pakuya-kuya-kuy pa, tapos nagbabasa pa ng dyaryo. Siya yung nausang nagbabasa ng dyaryo. Nakapila na yung mga tao doon sa kanyang opisina, pero pakuya-kuya-kuy pa. At nagtataka pa siya kung bakit hindi siya ma-promote. So, sabi niya, magre-resign ako. Tapos hindi siya na-promote. Nag-resign pa siya. Hindi.
Kasi lalo siyang mawawala ng trabaho, wala namang tatanggap na sa kanya. So, pero serve with excellence mo. Ano man yung sabi, whatever things you are doing, do it for the glory of God. Excellence glorifies the Lord. Pero pong isang doon sa dati po namin ginagamit na church fellowship hall. Nasa gilid po yun ng main jeepney line, mga transportation lines. Second floor. So, ang alikabok doon, grabe talaga. Pinong-pino yung mga alikabok sa pagdating ng Sabado, yung floor. Yung alikabok, pag ginanon mo yung mga upuan, talaga maitim. So, alam nyo naman yung mga jeepney sa Pilipinas, di ba? Lalo sa Metro Manila. So, pero yung tagalinis doon, kapag Sabado ng gabi, linggo ng umaga, early morning, kahit na gumulong-gulong ka dun sa sahig, hindi, yung puti mo, hindi mangingitim. Bakit? Kasi nililinis na yun ng mga ilang beses. Tapos yung last niya, sabi ko, Ted, bakit makintab ang sahig natin? Pero pa, hindi pastor, ano lang yan, yung nilinis ko ng gusto yan, tapos yung huli kong pinanglinis yan, merong kasamang joy. Wow. Joy. Sabi niya, masaya siya, tapos yung pang joy na sabon. So, talagang, hindi biro po, talagang yung mga upuan na malinis. Pagdating ng mga tao, hindi nila alam, merong isang tao na nagtrabaho lahat dito. Ginawa ito. Yung iba parang pupunta lang doon, late. Tapos parang pag mag-worship, hindi katulad ng worship natin dito kanina. Parang tinatamad pa parang pinatutuon, parang audience sa concert ni Frank Sinatra. Alam niyo, yung concert ni Frank Sinatra lahat nakagano. Yung concert ng BTS ng SB19, ng Blackpink, diba? Pero yung concert ni Frank Sinatra, nung buhay pa si Frank. So, panahon namin yung Pastor Wendell. So, grabe yun pong excellence, really glorifies God. So, and then, let your character shine under pressure. Si Pharaoh po, yung hari, nakita niya na si Joseph, sabi niya, a man in whom is the Spirit of God. Siya ang lalaki na merong Espiritu ng Diyos. Yun pong excellence, saka yung humility niya, nagpakita po ng work attitude ni Joseph na nag-testify ng mas malakas patungkol sa Diyos kaysa doon sa mga pinagsasabi natin na wala namang proof sa ating character. So, yung pong character natin, importante po yan. Sa workplace, saan man po tayo mapunta. Alam niyo po ang problema ng Pilipinas, kanina pinag-usapan namin ni Pastor Wendell. Ang Pilipinas sana katulad din ng Hong Kong. Di ba yung infrastructure dito, yung mga tulay, yung mga grabe, yung mga bago malalapad na kalsada, yung mga matataas na building. Dapat po ganito tayo. Pero yung mga tao na kung magnakaw, grabe. Dati tinatago pa yung pagkanakaw, ngayon nagrapal na talaga. So, pero kung tayo po, yung karakter natin, kahit na under pressure ay nagpapakita. Meron po akong kakilala. Miyembro po ng isang kong kaibigan tatlo. Nagtrabaho po siya sa isang dental office sa gobyerno. Nagkaroon ng sunog doon sa clinic nila, pero
konti lang pong sunog. Gusto ng dentista na i-report yung sunog, nasunog yung dental chair, saka nasunog yung maraming mga gamot. Eh yung assistant niya, yung isang Christian na miyembro po ng kaibigan ko pastor, sabi niya, anong gagawin ko? Anong gagawin ko dito? Kasi kung gagawin ko yung report, magsisinungaling ako na yung dental chair buong buo naman. Kasi gusto yung magtatayo yata ng isa pang clinic yung dentista, kailangan niya ng dental chair na libre. So dahil nasunog na, pwede niya na kunin yun, gamitin doon sa kanyang clinic at saka yung mga gamot. So, ang choice niya po ay gumawa ng report o mag-resign. Kasi talagang hindi siya tatangtanan ng hahanapan siya ng butas ng kanyang boss na dentist. So, siya po ay breadwinner. Siya ay nagtatrabaho, walang ibang nagtatrabaho doon sa kanilang pamilya na bubuhay sa kanilang pamilya, kundi siya lang, siya yung panganay. Pero hindi niya po ma-attempt na gawin yun. He was pressured by his boss. Pero hindi niya po ginawa. Nag-resign siya. End of the story. Walang makain yung mga yung pamilya niya at naging miserable ang kanilang buhay. Pero hindi po yan ang nangyari. Few years later, kita kami ng kaibigan ko. Asar, naalala mo tong yung kapatid na nag-resign sa kanyang trabaho. Sabi niya, inimbita ako sa bahay niya na ang laki. Ang laki. Meron na siyang sariling bahay na malaki. Kasi nung siya po ay nag-resign, the Lord opened another door for him. A much better job. A high-paying job. At sabi niya, meron na siyang sasakyan. Ang laki ng kanyang bahay. Pero alam niyo po kung paano nangyari yun? Dahil nanandigan po siya. Hindi niya hinayaan na yung kanyang karakter ay masira doon sa maliit na bagay niya. He believed that the Lord will take care of him. Yes. Hindi yung dentista, hindi yung trabaho niya, but God ultimately is his employer. And then, sunod po, naputol po. Trust God's timing and process, not just the promise. Meron po itong kalupag dito ng promise. Okay. Trust God's timing and process, not just the promise. So, dito po ay maaaring tayo po ay naghihintay tayo ng ating palace moment. Yung moment na katulad ni Joseph na na-promote doon sa palasyo mula doon sa kanyang kulungan. Pero yung pong growth natin ay nangyayari habang tayo ay naghihintay. Lahat po ng test is a preparation for the territory that God will entrust to you. At kay Joseph po, it took 13 years. Para po yung Joseph, yung dream ni Joseph ay magkaroon po ng katuparan. Yun pong, ang favor po ng Panginoon ay sumusunod doon sa mga taong faithful kahit na po sa gitna ng pagsubok. Amen. So, last po. Wow, tuwa sila. Pero, sabi po sabi ng kaibigan ko, okay, Brad, huwag kang maniniwala sa pastor kapag ka nagsabi siya na ito na yung last. Pero huwag kang maniniwala kayo sa akin. So, faithful when reunited. Doon po sa Genesis 19. Yung pong main idea dito, Joseph forgave, restored,
and recognize God's purpose in pain. So, dito na po yung time na nagkita sila ng kanyang mga kapatid na yung una, balak siyang patayin, as in patayin. Tapos, nagbago yung isip, gusto na lang kumita sa pamamagitan niya, ibinanta siya. At inireport siya sa tatay nila na patay na. So, yun pong pagpapatawad ni Joseph doon sa kanyang mga kapatid ay nagpapakita rin po ito ng isang yung katotohanan po ng isang picture, napakagandang picture ng yun pong providence at yung redemption yung redemptive plan ng Panginoon. So, ito nga po, sabi ko kanina, parang ito ay hinahabi ng Diyos. Yung mga lahat ng mistakes natin, mistakes ng ibang tao towards us, para po yung kanyang master plan ay magkaroon ng katuparan. Yun pong sinabi ni Joseph sa mga kapatid niya, God meant it for good. You meant it for evil towards me, but God meant it for good. Parang, grabe yung intention mo na gawing masama laban sa akin, yun pala yung intention ng Diyos para sa aking kabutihan. Sabihin natin, ano nang kabutihan ito? Nasaktan ako. Nasaktan ka nga. Pero yun ay para ng Panginoon. Para ikaw ay hubugin, ikaw ay subukin, para dalhin ka doon sa palasyo. Yung palas mo. Alam ko po na lahat tayo, marami po sa atin merong ganong karanasan. Pero always remember, God meant it for good. Hallelujah! God meant it for good. Ito po ay picture din ng Panginoon. Diba si Jesus ay pinagkanulo? He was betrayed by His own disciples. Yes. Alam niyo po si Judas, isa siya sa pinaka-close na disciple ni Jesus. Bakit? Sino po ang treasurer ng church dito? Alam niyo po ba na si Judas ang treasurer ng Jesus Galilean Ministry International? Si Judas po ang treasurer. Hindi siya yung disipulo na doon sa tabi-tabi lang. He was actually the treasurer of Jesus. Palagay niyo hindi alam ni Jesus na kumukupit si Judas. Sabi ni John, sabi po ni John doon sa Gospel of John, nung nagmamaktol si Judas, bakit yung babae ay binasag yung mamahaling perfume para ipunas sa paa ni Jesus. Nagagalit siya, nagmamaktol siya kasi sabi niya, bakit hindi na lang ito binenta at isuporta sa mga mahihirap, sa mga orphans, sa mga widows. Sabi ni John doon sa kanyang sulat, hindi naman talaga yun ang dahilan eh. Ang dahilan kasi umuubid siya doon sa treasury. Kasi siya yung treasurer eh. Sana malaki yung upit niya doon. Para bang DPWH o congressman or siguro na meron kasing upit eh. So, pero si Jesus po, kahit na alam niya gano'n si Judas, pero it was still the grace of God na hinayaan niya si Judas na maghudas. At na-fulfill po yung purpose ng Diyos para sa buhay ni Jesus. Pero ba naghudas na sa inyo? Hayaan po niyo silang magpakamatay. Huwag niyo silang papatayin. Kasi
Ginagamit po ng Diyos ang lahat ng mga taong yan, lahat ng pangyayaring yan para maganap yung purpose sa buhay natin. Isa sa mga purpose niya, His purpose really was to die on the cross because of God's love for us. Because tayo mamatay, ay binigay ni Jesus ang kanyang buhay. So, hindi po ito fulfill kung walang Judas. Kaya, kahit na Judas, mahalin nyo na. Kasi, ginagamit po sila ng Panginoon para sa layunin sa inyong buhay. Yun po ang yung talaga maraming misteryo po sa turo ng Panginoon. Na even the doctrine of reconciliation. God can turn human evil into instruments of grace. Ang sakit, ang hapdi, ang betrayal, ang maraming bagay po na karanasan natin ay ginagamit po ng Diyos para maging daan ng kaligtasan. Amen. Ng ibang tao, ng ating pamilya, at para po sa maganap yung plano ng Diyos para sa ating buhay. So, ano po ang mga rin nating tutunan dito? Like, magpatawad. It sets you free. Yung marami po ay they carry deep wounds from betrayal, unfair treatment, loneliness, abroad. Katulad po ni Joseph, ay i-release po natin yung mga offenders. Kasi para po sa kabutihan natin. It sets us free. Hindi po para sa kanila, kundi para sa atin. Because until we are forgiven, we are bound by the chains of bitterness, by the chains of yung pong yung sama ng loob, at lahat po ng mga bagay na nagpapabigat sa atin. Don't let bitterness imprison, but God wants to bless. Forgiveness transforms pain into peace and positions your heart for God's promotion. Pero mo, meron na bang tumutok ng katalim sa inyong sa inyong dibdib o tumutok sa inyo ng baril? Kakalubitin na tapos sabihin, hindi bale, bubuhayin kita, pumunta ka ng Hong Kong para magtrabaho para sa akin. Hindi naman siguro gano'n. Pero si Joseph, halos gano'n po yung nangyari sa kanya. But, it's okay. Patawad po siya. Ang pagpapatawad po ang pintuan tungo sa kalayaan. Amen. And then, even your suffering has meaning. Ang tinuturo po nito, kahit na ang ating suffering ay merong katuturan to sa ating buhay. Your struggle here in Hong Kong overseas may become someone else's survival story. Alam ko po na kayo ay dito, marami sa inyo, ang dahilan na yan yung pamilya. And praise God for your love for your family. At yun pong yung suffering ni Joseph ay mayroong meaning po dahil naligtas yung isang bansa, buong bansa ng Israel from the famine. Yung pong seasons of tears may be your testimony in someone else. Yung mga season po natin ng luha, ng kalungkutan, at mga pagpupunyagi dito ay meron pong mga batang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Merong mga tao na angat yung kanilang buhay dahil po sa inyo.
Meron pong meaning ang lahat ng inyong ginagawa. Amen. Meron pong meaning yan. Hallelujah. And then, you can be fruitful amid hardship. Si Joseph, meron po siyang isang anak, si Ephraim. Pinangalan niya pong Ephraim. Ang kahulugan po ng Ephraim, God has made me fruitful in the land of my affliction. Yan po ang meaning ng Ephraim, na pangalan po ng kanyang anak. God has made me fruitful in the land of my affliction. Kahit sa lupain ng pagdurusa, ako ay gagawing mabunga ng Diyos. God will make me fruitful. God can make you fruitful spiritually, relationally, and materially. Amen. And then, kayang gawing masagana ng Diyos ang kanyang anak, kahit po sa lupain ng inyong kalungkutan, ng inyong sakripisyo, ng inyong buhay. Amen. Hallelujah. Ngayon, bilang pagtatapos, alas 6 na ba? Turning foreign soil into holy ground. Paano po natin, how can we turn a foreign soil into holy ground? Katulad po ni Joseph, marami po sa inyo ay napunta rito na hindi ito eksakto maaari yung inyong panaginip. Maaari kayo ay nananaginip doon sa ating bansa na maging negosyante, maging guro, maging isang manggagawa sa gobyerno o mag-manage ng isang opisina. Pero by force of circumstances, na yung iba ay wala sa inyong control, kayo po ay napilitan na pumunta rito. Pero ito po ang katotohanan na God doesn't just want to bring you out of Egypt. He wants to show you that He is with you in Egypt. He is with you here. And He wants to make you fruitful. Amen. Maybe there's a time of waiting for you. But He wants to make you fruitful. Yun pong, so, ano po ang dapat natin gawin? Ano ang dapat natin gawin? Remain faithful where you are. Kahit maliit, gawin mo ng tapat. Be faithful, kahit po doon sa mga maliliit. And then, serve with integrity. Serve with integrity, excellence, and joy. God's presence transforms in a workplace into a place of worship. Alam nyo, ako po, mula pa nung binata ako, nagpastor ako, merong isa pong kapatiran, binata pa ako nun. Nagsimula po akong magpastor nung I was 22 yata, 22 years old. Nakita ako ng isang ngayong nanay na naglalaba. Ako, gusto mo, ba't naglalaba ka? Sabi niya sa akin, ba't naglalaba ka? Hindi ka dapat naglalaba kasi pastor eh. Sabi, ako po talaga naglalaba ng ganito. Hindi pa ako dala ko yung anak niyang dalaga. Naglalaba para. Siya na po ang maglalaba para sa inyo. Eh sabi ko, sister, huwag na po. Kasi, ano po, ako talaga naglalaban ng damit ko. Ako po talaga naglalaban ng damit ko. So, habang naglalagay pa po ako doon sa ay nagpupuri ako sa Panginoon.
kumakanta, pupuri sa Panginoon. Kahit na meron nag-volunteer na maglaban. Sabi ko, praise God po, salamat sa inyong kindness. Pero ako po ang maglalaban ng Diyos. Habang naglalaban ay nagpupuri, masaya sa Panginoon. I can, doon po kasi nakatira po ako sa pastoral house. Ako rin ang nagluluto. Ako rin ang naghuhugas ng aking pinggan. Bagaman, talagang gustong ipadala yung anak niyang dalaga para maglingkod doon sa pastor, doon sa pastoral house, kasi merong pastoral house doon. Pero pwede po nating gawin yung mga ginagawa natin na merong excellence, kasi that's our worship to God. Merong saya at merong ano yun, yung hindi nagmamaktol. That's our worship to God. Forgive and trust His timing. Healing opens for your harvest. Magpatawad po tayo at pagtiwalaan po natin ang timing ng Panginoon. Amen. Yung timing, meron, kasi yung iba nagmamadali eh. Kaya nga, yung sinasabi ko kanina, nasa finish line na sana. Pero tumigil pa. Nag-backslide. Tagal naman, tagal ko na rito, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Buti pa, nung ako ay hindi pa Kristiyano, ganito. So, bumalik, BSDU ang tawag ko doon. Ano, alam naman ang BSDU? Hindi na alam yan. Parang nga security. BSDU po, balik sa dating ugali. Balik sa dating ugali. Yan. So, nag-backslide. Kaya hindi po nila naranasan yung promotion. Hallelujah. So, seek God deeper. Seek God deeper. Huwag kang masiyahan sa pagtagumpay lang. Dapat po maging sabik kang makilala siya. Dapat yung makilala natin ang Panginoon. Sa ating karanasan po, we will know God better in our experience. Sa araw-araw po nating karanasan, doon natin makikilala ang Panginoon. And then, believe that your story, like Joseph, will declare, God meant it. Hallelujah. Hindi ba natin sabihin, God meant it for good. Ano man yung karanasan ko, God meant it for good. Hallelujah. Hallelujah. So, pwede po bang tumayo po tayo ng kapatid? So, hindi ko po naisulat dito. Pero, Lord, yes, I will be faithful in Hong Kong. Because you are with me. Ulitin po natin, Lord, I will be faithful in Hong Kong. Because you are with me. Hallelujah. Samahan niyo po ako, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa kwento ni Joseph. Isang taong tapat kahit malayo. Isang lingkod na pinagpala kahit sinubok. Isang pusong naging mabunga kahit sa lupain ng pagdurusa. Panginoon, tulungan niyo po kami maging faithful kahit minsan ang pakiramdam namin ay nakalimutan kami ng mundo. Tulungan niyo kami magpatuloy, maglingkod, at manatiling matuwid kahit walang nakakakita. Dahil alam naming nakikita niyo kami. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pabor habang kami nasa pagsubok.
Lord, when life feels unfair, remind us that your timing is perfect. Yes. We will not give up Yes. because you are still writing our story. Turuan niyo po kami, O Diyos, na maging matapat sa anumang lupain. Saan naman kami dinala. Kahit sa lupain ng lungkot, maging lupain ng kabutihan. Gamitin niyo kami upang maging blessing sa aming mga amo, sa aming pamilya, sa aming mga kapwa manggagawa. Sa araw na ito, Panginoon, amin pong sinusuko ang lahat sa iyo, sa iyong banat. Ang aming mga panaginip, ang aming mga trabaho, ang aming puso. Sa iyo ito, Panginoon, lahat aming iniaalay. Yes. Tulungan niyo po kami, Lord, sa gitna ng aming mga sirkumstansya, O Diyos, ay manatili kaming tapat. Sapagkat alam namin Ikaw ay tapat sa amin. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.